Hi guys, good morning. It's me, Clovis Xavier Moore, and welcome back to my YouTube channel. It's 5:47 in the morning here. Medyo mahina yung boses ko kasi naka-duty pa rin ako. I'm on a night shift duty. So, night shift started from 8 o'clock in the evening up until 8 o'clock in the morning. So, I have due medications, 6 o'clock. I'm actually prepared with my ayan, naka-prepare na yung mga gamot ko and I'm ready to medicate na. So, kaya yun, awake pa rin ako. Excuse for my cup of coffee kasi syempre need to be awake. Today pala is our schedule for MOT. So, what is MOT? MOT is a yearly checking ng mga sasakyan dito. So, you cannot drive your car or yung sasakyan mo if you do have a private vehicle na walang insurance, car insurance, pangalawa walang road tax, pangatlo yung MOT mo should be updated always. So, yun, ipapacheck natin yung sasakyan, hopefully, and fingers crossed, maraming sira or walang sira. Kasi if may sira, you need to fix it. And then, bibigyan ka nila ng MOT certificate, na nagpapatunay na you can able to drive your car kasi you pass the yearly checking of the car. So, yun. So, my plan is, pagka-out ko dito, susundin ko yung isang kasama ko, ihahatid ko dito. And then after that, ihahatid ko yung sasakyan ko sa garage. Which is yung mga garage dito na pag nagagawan mo ng MOT should be affiliated with the government and they will be the one to check if it's fail or pass. After that, maglalakad na ako pauwi ng bahay. But I was thinking, right after ko ihatid yung sasakyan, dediretso na ako na mag-walking or trekking. May isang hill kasi dito, maganda siya. It's actually a good form of exercise na maglakad and stress reliever na lang din siya. I usually do walking and climbing way back when I was in the Philippines. Pero dito kasi medyo mahirap unang-una yung klima kasi medyo malamig. Nagka-climb din naman ako sa Saudi dati. Not climbing, I mean nag-walking ako sa Saudi dati pero climbing hindi ko nagagawa kasi I lived in the city proper of Jeddah. Tapos kung may mga hill man sila doon, napakahirap due to climate. Sobrang init doon and ang init doon usually nagre-range from 45 degrees to 50 degrees, ganun siya kainit and humid pa, so parang mas pinapainit lalo yung because of the humidity. So yun, dito itatry ko mamaya and hopefully kakayanin ko kasi matagal na akong hindi nagwo-walking. Nagwo-walking ako dito pero hindi naman siya ganong kalayo. But this time I'll choose to do trekking uphill. So, sana antabayanan niyo ako. And please, sa mga hindi pa nag-subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe to my YouTube channel para updated kayo sa mga susunod pa na videos. And rest assured, starting January, this year 2024, I'll be updated in my YouTube channel. So, I'll see you later. Update ko kayo later. Bye! Ayan, so, tapos na yung duty ko guys. It's already 8:05 in the morning here. So, handover was done already as well. So, from here sa workplace ko, I'll go directly to my house para ibaba yung mga jackets ko. If you could see, madami kasi akong jackets na dinadala. Tatlong uri ng mga jackets kasi may pang mild, medium, and all. So at least if in case, yun ang ginagawa ko, nagdadala ako ng tatlong jackets with me.
nagdadala ako ng tatlong jackets with me. Yung isa hood, yung isa windbreaker, tapos yung pangatlong jacket ko is yun yung pag sobrang lamig talaga na hindi na tolerable, pag alam mo yung nagre-negative na siya. So right now it's actually -5 dito. No, it's 5 degrees Celsius. So medyo kahit papaano na ano pa ng hoodie ko na yung fur hoodie ko, medyo nakakaya pa naman. So dinadala ko always yung mga jacket ko if in case hindi ko talaga kaya yung lamig. So yun, pauwi na tayo, then after pahinga muna sa bahay, then susunduin ko yung kasama ko, ihatid ko dito. Then after, diretso na ako doon sa garage para ihatid yung sasakyan ko for MOT. Then maglalakad na ako pabalik. So I'll see you guys, I'll update you later. Bye! So ayan guys, if you could see, it's actually 8 o'clock, 5 minutes past 8 o'clock in the morning here, pero still madilim pa rin siya. So ganito dito pag winter, pag umaga usually sunrise nasa 9 o'clock in the morning na, almost mga ganon. Tapos mabilis lang siya dumilim, like 3 to 3:30 to 4 o'clock madilim na siya. So yan, so pauwi na tayo. Bye guys. Good morning, we're back again. So, nahatid ko na yung kasama ko and right now, magka-car wash ako para actually naka-car wash ko na to kahapon, pero along the way kasi sobrang maputi kasi may storm dito kahapon, sobrang lakas ng ulan, lakas ng hangin, nadumihan naman siya. So, I'm just trying to make my car clean para at least pagbigay ko dun sa handover ko dun sa garage, at least okay na siya. Medyo malinis naman. So, this is my car. It's actually a VW Passat 2006. Nabili ko siya June, so yearly siya. So supposedly dapat next June pa yung MOT ko. Pero nung nabili ko siya, it says ang June ng MOT niya would be January. So ang next MOT ko na naman ito is next year, January 2025, God's will. So ayan, magka-car wash muna ako saglit. Ayan, so outfit check muna tayo. So, kasi maglalakad nga ako pauwi. So, it's like 2 kilometers or 3 kilometers if I'm not mistaken. So, eto yung suot ko. Actually, underneath me, meron akong thermal leggings. Tapos, eto, dalawa yung naging socks ko na. So, this one, ito yung sa ilalim. Ito yung thermal socks. Ito naman yung outer socks ko. So inside naman, I do have my thermal shirt and then jacket. I have one jacket there yung medyo makapal pa. So para pag trekking natin mamaya dun sa uphill, if ever malamig or windy man siya or super lamig talaga, at least I'm ready. I have my gloves with me as well if in case. So I'm ready. Ayan, so hello guys, just an update lang. So andito na tayo sa garage na kung saan natin dadalhin yung sasakyan para sa MOT. So yeah, I guess I'm ready. Malinis yung sasakyan ko if you could see. Gloves ko and my eyeglasses, pillows, jackets. So yeah, I guess we're ready na. So yan, dito yan, malapit sa lugar ko. It's actually few miles away from my home. So dito ko siya that is stay for about 1 day, sabi nila. So tatawagan nila ako kung ano man magiging problema, but fingers crossed, hopefully there's no problem, major problem, para at least wala tayong masyadong babayaran kasi syempre 'di ba,
mas maraming problema, mas malaki babayaran, and I'm not prepared to that. Syempre daming gastos. Ug wa pa jud ko'y kwarta, Ginoo ko himaya. Nagsakit na akong ulo sa mga taxes. Kabalo ka, yeah, as I've said, dili mo pwede i-drive ang imong sakyanan diri if kanang walay car insurance, walay road tax, and walay MOT yearly. Ako ang car insurance, ang car insurance dili should be paid monthly. So monthly, I paid 163 pounds. I don't know kung pila na siya sa peso, paki-convert na lang. 163 pounds road tax, 38 pounds. So 200 ka pinbod, no? Sakit yung kaayo ay, pero laban rata less sa sahod pa nga mga taxes. So mo nagiingon nila nga aning ambisyosa lagi na maabutang wapo tuod ang bansa, pero the thing is taxes bisag asa man siguro daghan mag-tax na may mga taxes pod, pero grabe kung convert mo sa Pilipinas just ko ay lord, pero okay lang, laban ra jud ta kay this is life. So maning kamot ta, no? So puhon maing lawas. So update ta mo later, okay? Bye bye. So naa na guys, naa na ang mekaniko nga mag service sa ato. Actually close pa sila, ang schedule na ko 9 AM, pero I've been here like 8:40. So naa na siya, naabot na siya. So i-drop by na ko ni, magpaktas ako pa uli sa balay, no? See you later. Yeah, see you later. I'll just park here. Sorry? I'll just park my car here. Yeah? Yeah, that's fine, yeah. Alright. Yeah. So I'll see you, you just phone me in if I'll just give you a call then. Alright, Later. I'll I'm just not wait. quite sure what time I'll have it done. It's but- alright, no yeah. worries, no Alright. rush. Thank you so much. Okay. Bye. Thanks, bye-bye. So, happy na dali grocery kadali mo kay kanang para ano ta, mangita ta paliton for panuto ka nato. I was thinking, gusto ta ko mag kanang siragan. Kasi nabawan na baka nga na mais, tapos may mais gud sila diri. Wala sila mais, so ako ang sausage baon ako for tomorrow sa duty. Kani untang ako ang himuon og kuan kanang sinabawan, kaso wala sila mais eh. Pero murag na ako nakita kagay ng mais, I don't know where exactly, but then yeah, so this one actually cost 4 pounds and 75 p. This one is 1 pound, so kamo na bahala mag-convert, no? So na ako diri sa Co-op. Co-op isa sa mga pinakabarato na isa sa mga barato na stores diri sa UK. Para siya 7-Eleven lang sa ato sa Pilipinas, pero yeah, diri jud mi usually nagapalit. So nagapangita ko gusto may paliton para ikakalakaw na lang kay para at least kuan. So I have here my sausage para sa baog ugma. Kuan para sa sabaw tomorrow, sa sabaw niya. Wala jud ko makita nga mais, pero I'm trying to find, oh god, peanut butter. So peanut butter, ang ilahang peanut butter dili tamis, no, dili para sa tuwa. So ang ilahang peanut butter dili is kuan kan normal peanut butter without sugar. So yung ana lang kani siya. 2 pounds and 25p. So yeah, mura niya akong paliton. Sabawon nga baka. Tapos sausage with peanut butter. Mura dyan akong kailangan. So sige, bye-bye. Magbaktas pa ko. Like, pa ko baktas pa uli. So gibili na akong sakyanan dito. And then after that, munawag na sila kung okay na. Hopefully, Lord please, sana wala ka ay daghang sakit akong sakyanan para watay bagong bayaran kay just convert. Sakit sa ulo, may kwarta. Just this one. But it's been a good thing. So yeah, mana kagawas na ta. So ang ato na bayaran sa katong baka nga ambot pila to ka gramo, 1/4 ba to siya. Pas katong sausage o katong peanut butter, so 9 pounds and 50p.
So kung pila na isa na wala dito sila ipa-convert na lang no. So starting sa baksa, so nilay pa kung baksa. So well, it's actually rewarding na maglakaw dito. It has really a good view. So murag manalo ra pud siya sa. So as you can see, sun is shining. Time is 9:10 in the morning. Here. Hey guys, it's me again. We're back. So update lang. Update ko na kayo regarding dun sa MOT, sa yearly MOT ko. So yeah, I already had my car and 2 days siya doon naka-sit in sa garage para ayusin nila. So yeah, I've already have my MOT certificate and it's now passed. So nakapasa na siya. So ang dami na, hindi naman sa sobrang dami pero thank God hindi ganong alam mo yung totally maraming inayos sa sakyan ko. It says here sa isang paper, do not drive until repaired. Yung driver seat ko, ito kasi yung sa likuran ko, parang napaayos siya dati kasi parang na wrong fuel ako tapos inayos nila. Tapos siguro yung nag-test nito medyo malaki kaya inadjust niya yung upuan and parang may na-break na bearing yata or something whatsoever kaya nasira talaga siya. But thank God naayos na nitong sa MOT ko ngayon. So yeah, pinalitan na rin nila yung gulong ko and yung yung plate number ko kasi bawal dito mag-drive ng alam mo yung broken plate or yung broken car plate. So pinalitan na rin nila. So in totality ang pinalit nila sa akin, ang inayos nila sa sakyan ko is yung plate number, yung plaque, and then yung tire, isang tire, tapos yung brake hose pinalitan din nila. Other than that, wala na ibang sira. Yun lang naman. So all in all, oh God, I paid walaan nyo kung magkano. Well, all in all, I paid 303 pounds dun sa ano na yon. Kung hindi ko alam kung i-convert nyo na lang i-convert nyo na lang sa Philippine money, pero medyo malaking halaga din kahit paano, malaking tulong na din sana yun pang ipon or pang padala sa Pilipinas. But then it is what it is. Wala tayong magagawa. Hindi naman natin pwede i-drive to nang hindi na nila siya na-check, diba? So hindi mo pwedeng i-drive unless kung hindi mo ipagawa yung mga sira kasi magre-reflect yun sa system ng government dito. So hindi talaga siya pwede, kailangan talaga siyang ayusin. So that's it. So ang nagastos natin lahat all in all is 303 pounds dun sa ating MOT. So yun lang. So thank you for watching sa lahat mga videos ko and especially this one. Hopefully supportahan niyo ako and please sa mga hindi pa nag-subscribe, please do subscribe to my YouTube channel para updated kayo sa mga susunod pa na video. So yeah, I have my certificate. I have here my V5 as well. So it was all been updated. Alright, so yun lang. Salamat and please like and share. Bye bye guys. So this one guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na pinalitan nila. Dati kasi confirm color. Dito kasi may broken dati pero hindi ko alam. Pagbili ko nito may broken. Broken ko siya siguro nung ano. So ito naging from yellow to white na siya. So it's all clean. Tapos ito yung tire na pinalit nila. Bago na siya. Tapos yung sa likod. Yeah, bago na rin siya. Still yellow pa rin pero bago na siya. So yan yun. Tsaka yung mga brake fluids. Yun ang mga binago nila.